Alam nyo, hindi ko lang alam kung pwede ko ito sabihin kasi baka ibahan tayo ng ICC. Yung ano ba, yung guardia, ihonghong lang ako, kaya para nila silang kabit. Yung guardia doon sa ICC. Isayaon lang ako. Isaya Tagalog, pero yun naman na, hindi sila kasabot. Ano siya sa kuha? Ano siya? Unsa ba eh? In English yan, nangutan na ha. Unsa inyo ang pagkaon na kanang sa binisaya daw sa ato unsa yung pagkaon. Sila ginan ako siya nga paksiw na isda magina mo sa moa ma'am. Kuan na siya kada buntag mao kinay pagkaon sa balay sa ko ang gula. Paksiw na isda. Ginan ako siya. Ana siya, what? Paksiw? Anak ko ma'am, ang spelling ana kay P-A-K-S-I-W. So, unsaon daw magluto, kay lutuan daw niya. Babae biya. Pagbahan ko. Kasi magpauyap na po. Ay na nga isisihan kung kusay joke. Kusay na joke, daily joke. Pero tinoon, parang mo kasi ko, yan na, nimo. Paglingkod naman, yan na, nimo. Ano siya, diluoy. Pero tingaling hapit na. Ang tala na ba yaon sa recipe sa paksiw. Nga, ginakot siya ko, gimalo maluto, anak mamoy, gimalo lang kumukaon. Anak ko saya, i-google na lang ang recipe. So, noto siya ang update dito kay PRD, President Duterte. Shout out us reaction vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Isahin natin, Mindanao! Wala man lang kayong iniwan sa Luzon. Luzon! Ayan pala. Visayas! Ayan, well represented. West Philippine Sea! Well represented. Luzon, Visayas at Mindanao. Sir, mas maliit na talaga siya, sir. We love you, Sarah B. Thank you. Mindanao. Yan kasi pag ganyan, nadidistract ako, nakakalimutan ko kung anong sasabihin ko. Kung saan ako. Hindi na ko sa... Ha? Ha? Okay, sino dito ang pumunta para kay Kateki? Itaas ang kamay nyo.
picture. Para mabilis ang picture taking, my day ko mamaya. Yan. Ano yun? Saan ako? Pasalamat. Yeah. Ibi Sara Guapa. Sir. Alam nyo kasi natural ito, di ba no? Unang-una, naka-makeup ito. May makeup yan. Ilang masyado maganda pagkagawa kasi ako lang ang gumawa nitong makeup na ito. Hindi ako kasing galing ninyo na mag-makeup. Pangalawa, madaming doktor ang kinukulit ko para tulungan ako. Diba? Sa Davao, nandoon ang Priori. Yung facial center doon, Priori. Tsaka si Dr. Butch Papayo. Sa Davao yun. Pagdating sa Manila naman, ma'am, hindi. Sa Reynald Center ako, kay Dr. Reynald Torres, tsaka kay Dr. April Torres. Yan. Tapos, meron din kay Dr. Miguel Baker. Yan, Davao, Manila yan, si Dr. Miguel Baker. At, sino pa ba? Meron din ako ang dentist na nag-aalaga sa aking mom, si Dr. Lourdes Nebusada, doon naman sa Davao. So, huwag kayong maniwala, ma'am, na natural itong ganda na ito. Pinaghirapan ito ng mga doktor. Sabi ng doktor ko, sabi ko, Dok, gusto ko kasi magmukha lang akong 25 years old. Sabi naman ng doktor ko, huwag ka naman masyado makapal ang mukha. Kaya ko, 35 siguro, Inday Sara, pero hindi na kaya ng mukha mo maging 25 years old. Ang dami kong pinapahid, gabi-gabi. Alam nyo, iba-iba kasi ang mga doktor na, wala na naman ako sa sa aking sasabihin sa inyo, tatagal talaga yung picture taking natin mamaya. Sige, ano oras na ka? Meron kasing mga doktor na naniniwala sa pahit-pahit araw-araw. Diba? Yung regimen, step 1, step 2, step 3, step 4. Tapos step 1, step 2, step 3 sa umaga. Step 1, step 2, step 3, step 4, mayroong mga araw, step 5, step 6 sa gabi. Yan, may mga doktor na naniniwala dyan. Meron namang mga doktor na hindi naniniwala sa pahit-pahit. Ang kanila, yung mga machine. May mga machine sila, may mga injection sila, kung ano-anong ginagawa nila, yun ang kanilang sistema. Meron namang mga doktor na hindi naniniwala sa pahit sa machine, doon sila naniniwala sa surgery talaga. O ayusin nila ang iyong mukha. So, lahat yan, ma'am, kailangan mo na gawin. Kasi, mahirap na. Nakita niyo ba yung mga kababayan natin na nasa Japan? Grabing ganda nila. Ang ganda pa ng kutis nila. Kasi yung kanilang weather, hindi ganito na parang microwave, no? Parang nasa oven ka. Kagabi nga, paglabas namin sa airport, yung init pa. Galing ka sa loob na malamig sa airport, tapos paglabas mo, wala ng aircon. Grabe yung init. Kanina, maraming salamat, ma'am. Magnegosyo na tayo staff ng Davao City. Maraming salamat. Ministry of Health Nurses.
Ministry of, darating tayo sa mga nurses mamaya, ma'am. Kung matapos lang talaga natin itong chismisan natin, aabot talaga tayo doon sa pag-uusapan natin sa bayan. Mabuhay ang ating mga Filipino nurses. Saan na ako, ma'am? Japan. Kanina. Japan. So, alam niyo ako, Sa Japan. hindi ako naliligo ng mainit. Merong mga tao na hindi ko maintindihan at hindi ko alam bakit mainit. Kaya di ba may water heater sa bahay natin? Kasi maligo sila, mainit. Kanina, ako na tao, gusto ko malamig. Kaya maura man ay okasyon nga mabuhi ang akong espiritu pag imo siyang paliguan ng bugnaw na tubig. Mamata na ang espiritu ni Inday Sara. So kanina, syempre, finol blast ko yung diba hot and cold, man ang shower, no? Hot and cold. Kanina, nag-ayos ako, finol blast ko yung cold. Ang lumabas, mainit na tubig. Sabi ko, sira ata ito. Kanilang hot and cold. So sabi ko, baka nabaliktad ito. Hot dito, cold dito. Pag ganun mo, mainit siya, baka nandito yung cold. So, nilipat ko siya ganon. Sobrang init niya. Gusto ko tawagan ng front desk kanina. Alam nyo, dapat ang choices nyo, hot and hotter. Hindi hot and cold. Walang malamig na tubig na lumalabas noon sa gripo. Totoo yan? Saan na lang pagpukaw sa espiritu ninyo, na init kayo nito. Init na inyong panahon, init pa inyong tubig, init inyong ulo, anak. Imagine ninyo ang tubig ninyo, hot and hotter lang. Malakas na negosyo ang ano dito, yung ice. Ice plant? Wala nga. Walang ice dito, ma'am? Meron. Wala, useless lang din mag-ice dito, no? Kasi paglabas ka lang ng ice sa tindahan, wala na siya. Malusaw na. Wala na. Hot and hot. Hot and hotter. Bakit sabi mo ma'am walang ice? Walang ice dito. Meron. Oo, ice cube. Walang ice plant. Meron ice cube. Walang ice plant. Kapalit ka, gumawa na lang sa bahay, no? Yung sa ice candy nga na wrapper. Ganyan ginagawa namin sa bahay ba? Kasi grabe kami mag-ice. So, hindi pwede yung tray na square na maliit. Hindi yan pwede sa bahay namin. Sa bahay namin puno ng malalaking ice candy, malalaking ice na ginagamit namin sa... So, yan ang natutunan ko dito sa Kuwait. Hot and hotter. Okay. Ang pagpapasalamat, balik tayo sa pagpapasalamat. Kakatapos lang po na halalan ngayong taong 2025. Tumakbo po ang mga senators na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpapasalamat kami dahil diniretso ninyo ang boto ninyo para sa Duterte. Maraming salamat. Sabi ko nga sa PDP at sa kanilang mga adopted na mga candidates. Sabi ko, alam nyo, kung basehan natin sa nakaraang mga eleksyon, na ang trend nakikita natin sa mga boto ng ating kababayan abroad o sa mga overseas Filipino workers, ay dapat panalo din sila doon sa botohan sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanila, huwag ninyong tigilan na tingnan kung ano ang kailangan ayusin
sa sistema ng pagpili, lalong-lalo na yung merong dapat na redundancy. O ibig sabihin, meron tayong automated, pero merong susunod na manual na bilangan na nakikita talaga ng mga teachers, volunteers natin, ng mga watchers natin, kung paano isa-isahin pagbilang ang mga boto. Dahil dyan natin napapanigurado na nakikita natin ang totoong pinili ng ating mga kababayan at nare-respeto natin ang karapatan ng mga tao na pumili ng kanilang gusto na mga leaders. So yan po ang pagpapasalamat ko dahil tumulong ako sa PDP para sa kanilang kampanya. Ulitin ko lang kung sino sila. Unang-una si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Attorney J.D. Hinlo, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Mr. Philip Salvador, Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar. Kulang? Attorney Vic Rodriguez. Ayan, 10. Papasalamat kami dahil marami sa inyo ang nangampanya din at nagtawag ng mga kababayan, ng mga kapamilya doon sa ating bayan para tumulong sa mga senators on Duterte. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito sa Kuwait dahil sa inyong pagsuporta at pagmamahal sa inyong pamilya doon sa ating bayan. Alam niyo ba na ang pinakamalaki na pagpapadala o dollars natin galing sa ating overseas Filipino workers? Yan ang top source natin. Kaya tayo buoyant dahil lang dyan sa inyong tulong na pinapadala ninyo sa Pilipinas. Kaya karapat-dapat lang din na makinig sa inyong lahat, sa inyong mga advice, suggestion, mga complaints, at marami pang iba. Dahil kayo yun, kayong pinakamalaki na overseas Filipino population outside of the Philippines at sumusuporta sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Ang susunod po ay ang updates natin mula po sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto po nila ipaalam sa inyo na meron po silang final yung pag-question ng jurisdiction ng korte sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simple lang ang sinasabi nila, nag-imbestiga kayo, lampas na ang 1 taon na pwede kayo mag-imbestiga. Dumaan ang 1 taon bago kayo nagsimula mag-imbestiga. Kaya hindi na yan pwede. Bakit hindi pwede? Kasi kung wala tayong period, kung kailan pwede mag-imbestiga, ibig sabihin, bukas, buong buhay, buong millions of years, ang isang kaso kung wala kang limit sa panahon kung kailan ka pwede mag-imbestiga. So isa yan sa mga ginawa ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa po, sa Rome Statute ng ICC ay meron pong tinatawag na interim release. Ibig sabihin po niyan, habang nagpapatuloy ang investigasyon, habang ginagawa ang trial, ay pwede kang palayain. Pero hindi ka pwedeng palayain pabalik ng Pilipinas. Dapat merong isang bansa na tatanggap sa iyo. Nahanap yon
ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte at nag-file sila ng request for interim release. Lalong-lalo na dahil sa kanyang edad na 80 years old. Madaming nagtatanong kung kamusta na si dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko sa inyo, noong nandun ako nung huli, pumayat siya. Pumayat siya talaga. Ito yung mga pinakapayat niya na nakita ko sa buong buhay ko. Except siguro yung mga picture niya nung siya ay binata pa, na mga nakita ko ng mga picture niya. Pero ito yung pinakapayat niya na nakita ko. At hindi naman siya tulad nung pinapakita ng iba na para siyang malnourished, no? Or parang ano na, parang nasa dulo na ng hangganan. Tama ba yun? Nasa hangganan na eh, dulo pa. Nasa dulo na siya. Hindi naman ganon dahil merong medical officer na nagbabantay sa kanya. Lalo na meron siyang diabetes. May sakit siyang diabetes. So binabantayan ang kanyang kinakain at binabantayan ang kanyang timbang ng doktor. Kaya ako naman, tiwala ako sa doktor na kapag sinabi ng doktor, okay lang yan, ay okay lang yan. Hindi ka payat na papunta ng mamatay. Kundi nagbawas lang ng timbang dahil siguro, hindi siguro dahil nga, yung pagkain ba, hindi siya Hiyang. Pilipino na pagkain. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil mabilis na sumuporta ang detention unit sa pagkain ni PRD na parang yung pang-apat na or pang-limang araw pa lang niya doon ay nagbigay na kaagad sila ng kanin sa kanya. Kasi nakita talaga nila na hindi siya kumakain ng sanampan, gani ma'am? Tinapay. Hindi siya kumakain ng tinapay lang. So, yan po ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon. Lagi namin siyang tinatanong kung ano bang mensahe niya sa ating mga kababayan. Ulit-ulit lang din naman ang sinasabi niya. Ibinibigay ko na sa Diyos kung anong mangyayari sa akin. Sabi niya kasi, 80 years old na rin ako. Nagawa ko na ang lahat ng pwede kong gawin para sa bayan. Kaya sabi niya, ang lahat ng ito na darating sa buhay ko, Diyos na ang bahala dyan. So yun yung lagi niyang sinasabi. Alam niyo, hindi ko lang alam kung pwede ko ito sabihin kasi baka ibahan tayo ng ICC. Yung yung gwardya, ihonghong lang ako ang kabaramihin sa kanya. Yung gwardya doon sa ICC. Isayaon lang ako. Isaya Tagalog pero naman na, hindi sila kasabot. Ano siya sa kuha? Ano siya? Unsa ba in English yan, nangutan na ha. Unsa inyo ang pagkaon na kanang sa binisaya daw sa ato unsa yung pagkaon. Sila kainan ako siya nga paksiw na isda magdamo sa mga ma'am. Kuan din na siya kada buntag mao kinay pagkaon sa balay sa ko ang gula. Paksiw nga isda. Ngalingan ako siya. Ana siya, what? Paksiw? Anak ko ma'am, ang spelling ana kay P-A-K-S-I-W. So, unsaon daw magluto kay lutuan daw niya. Wow! Babae biya. Pagbahan ko. Kasi magpauyab na po. Ay na nga isisihan kung usay joke. Usay din joke, dili joke. Pero tinoon, parang mo kasi ko, yan na, nimo. Paglingkod naman, yan na, nimo.
Ana siya, diluoy, pero tingaling hapit na. Ang dala na ba yaon sa recipe sa paksiw. Nga, ginako siya ko, gimalo-maluto, anak mamoy, gimalo lang kumukaon. Anak ko saya, i-google na lang ang recipe. So, noto siya ang update dito kay PRD, President Duterte. So, naa sila interim release. Padungog na ninyo permin dito sa ato kanang bail nga ginatawag. Pero sa ICC, sa Rome Statute, walay bail. Di ka kinahanglan magbayad. Kinahanglan lang, mag-apply ka o interim release, kunya, pa-comply nimo ang mga ginapangayo. Unang-una, dili ka mulayas. So, niingon na yun si PRD, na dili lagi ko mulayas. Gusto na mo muli o Davao City. There is nowhere in the world that I want to be right now, ingon siya, but in the Philippines, in Davao City. Klaro na kaayo na, kausap-usap na niya, ginasulti yun. Ngayon kaduha, dili siya, kinahanglan dili sila huraw sa witnesses. Klaro naman kayo na, dugay na kaayo si President Duterte nga ginaatake ni Trillanes. Ginapanganlan ni Trillanes ang mga witnesses niya. Pero, doon na ba'y nahitabo sa ilaha? Wala. Wag yun nahitabo sa ilaha. Bisan si PRD, magsige kong sulti sa ilaha kaniadto. Mag-andam. Pero, ingon siya, dili lagi na mahitabo kay wala sila witnesses. Wa ko'y mahitabo yun sa ang witnesses. Ang sunod, mara na duha na napay ikatulo. So, ninon na siya. I will comply with everything. So, muna ang update sa lawyer. Ang ikatulo, nag-andam sila para sa confirmation of charges. Nakadungog na tingali mo, ang uban sa inyo sa inyo nagplano nga mo ato sa Hague sa September 23 tungkol sa confirmation of charges. Iandaman po na sa mga abogado. O, ang isa pa nila ka-filing para sa ICC nga ilahan ginapanganlaman karon, di pa nila masulti unsa kay wala pa nila nahatag sa korte. So, munang upat kabuok na updates sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang sunod, natong istoryahan ang atoang nasod. Kabaw mo, mahalaga ang inyong input. Dahil kayo yung mga nakatira at nakatrabaho sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya napakahalaga ng input ng ating mga overseas Filipinos. Dahil nakita niyo na ang the best sa ibang bansa na hindi ninyo nakikita sa ating bansa. Yan ang sabi ko kanina. Sabi ko, bakit yung ibang bansa na aabot nila, nagagawa nila, bakit tayo hanggang ngayon gumagapang pa rin? Kagabi, sa airport, paglabas ko sa airport, may daming Pilipino. Yung airport kagabi dito sa Kuwait, pagdating ng flight namin, sobrang Pilipino, halos lahat. Siguro mga 99% Pilipino. Pati yung mga nagtatrabaho sa airport, Filipino. Ang daming Pilipino na naisip ko, hindi kaya hindi mas madami pang Pilipino dito kaysa sa Kuwait. Sa paglabas ko, dami nating mga kababayan. Tapos isang kababayan lumapit sa akin, dala niya yung anak niya, buhat niya yung isang anak niya, binubuhat tong paningin ko nanay niya yun ata, o kung hindi pa relative nila. Nagbubuhat ng anak niya may sakit. Nagkwento niya sa akin, sabi niya, alam mo Inday Sara, hindi ko naman gusto bumalik dito sa Kuwait kasi ang tubig dito hot and hotter.
Pero sabi niya, 5 months ako sa Pilipinas, nahirapan talaga ako para sa aking anak. Dahil nangangapa kami kung saan ko kukunin ang para sa kanyang pagpapagamot. Sabi niya, so kailangan ko bumalik. Kailangan namin bumalik dito sa Kuwait kasi dito naaalagaan yung anak ko, libre lahat. Ibig sabihin, mapapahaba ko ang buhay niya, Inday Sara. Kung babalik kami doon, sabi niya, mamamatay ng maaga yung anak ko. So bakit hanggang ngayon, doon sa Pilipinas, at ito ay totoo, dahil nakikita ko ito nung ako ay mayor, nakita ko din nung ako ay pumasok sa Office of the Vice President, ang pinakamalaki na demand o hinihingi ng ating mga kababayan sa Office of the Vice President ay medical assistance. At hindi lang yun sa Office of the Vice President. Sigurado ko, alam ninyo ito. Alam ito na mga pamilya ninyo na naiwan, na kailangan natin pumunta sa ibang opisina para humingi ng tulong. Kailangan natin mag-alat ng isang buong araw para maghanap ng mga guarantee letters para ipasok ang ating mahal sa buhay sa opisina, sa hospital. Bakit hindi na lang na pumunta ka sa hospital, may sakit yung anak ko, may sakit ako, wala ka nang ibang gawin. Kasi paglabas ng bill mo, tapos na lahat. Hindi ka na paikot-ikot-ikot kung saan ka hihingi ng tulong para sa iyong hospital bill. Nagagawa siya sa ibang bansa, pero bakit hindi nagagawa sa atin? Diba? Kung tayo ay mangarap para sa isang bansa, pangarap natin, unang-una sa ekonomiya, yung mga kababayan natin hindi na aalis ng Pilipinas dahil walang oportunidad. Aalis lang sila ng Pilipinas dahil gusto nilang umalis. Hindi dahil napipilitan silang iwanan yung pamilya nila dahil wala talaga silang mahanap na trabaho. So pupunta tayo doon sa mga nurses. Ang mga pinakamagaling na nurses natin, nasa abroad, nagbabantay ng ibang lahi. Bakit? Malaki ang sahod. No-brainer ang sagot. Malaki ang sahod. So tinatanong ko, lagi yan, kahit saan ako pumunta, pumunta ako Australia, pumunta ako South Korea, doon sa Hague. Madami doon ang mga nagtatrabaho na nurses sa Europe, bumibisita sa Hague. Merong isa, dalawa na nagsasabi, asama na yung nurse sa Pilipinas na nakausap ko bago lang. Sabi nila, alam mo Inday Sara, kung tumaas lang yan ng hanggang 35,000 ang entry level ng nurse, hindi ko iiwanan ang pamilya ko. Sabi niya, pero paano kami? 18,000, 19,000. 3 ang anak ko. So kailangan ko talaga umalis. At hindi lang yan. Para sa pamilya. Diba? Pero, delikado sa ating bansa. Dahil dala-dala mga nurses natin ang kaalaman, ang kagalingan. Dala nila sa ibang bansa. Anong naiiwan sa mga pasyente, sa pamilya natin doon sa Pilipinas? Yung mga bagong graduate. At yung mga wala pa masyadong alam. Nagtitraining lang para makaalis din sila sa Pilipinas. Nakita ninyo kung gaano grabe ang sitwasyon natin doon sa ating bansa. Kaya sinasabi ko, umalis
dahil gusto umalis. Hindi aalis dahil wala silang mahanap na maayos na trabaho. Yan yung pinaka-importante na kailangan magawa para sa ating mga kababayan. O susunod na yung healthcare. Hindi yung mga bagong graduate ang nagbabantay, kundi yung mga magagaling experience natin na mga nurses na hindi umalis dahil okay na sila para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya doon lang sa loob ng ating bansa. Edukasyon. Ang napansin ko sa ating bansa, matagal tayong sumabay sa pagbabago. Kung makikita ninyo, sobrang modern na ng ibang bansa. Pero tayo, nandun pa din tayo sa papel at lapis. Example lang yan. Diba? Yung ibang bansa, ang pinag-aaralan ng kanilang mga anak, robotics, coding, diba? 3 years old, 4 years old, marunong na magbasa. Dito sa atin, sa bayan natin, nandun pa rin tayo sa hanggang high school, hindi pa marunong magbasa ang bata. Ang daming pwedeng gawin para sa modernisasyon ng edukasyon. Pero sobrang bagal ng pag-ikot ng ligid. So, tawag sa ligid. Gulong. Sobrang bagal ng pag-ikot ng gulong ng pagbabago. Hindi ko alam bakit yung tinuturo sa amin nung kami ay nasa elementary, hanggang ngayon, ganun pa rin yung tinuturo. Kasi syempre, wala ka talagang makikita na improvement doon sa edukasyon. Trabaho, health, kalusugan, edukasyon, peace and order, ito yung problema nating lahat. Dahil naiwan yung pamilya doon sa Pilipinas. Pagod ka na sa trabaho, nag-iisip ka pa, kamusta na kaya yung anak ko? Yung hindi ka kampante, napapasok siya sa paaralan na walang mangyayari sa kanya. Lagi ka nag-iisip kung ano na ba yung nangyari. Buti na lang ngayong panahon na ito, pwede ko ba sabihin na kung mabagal lumikot ang gulong, mabagal din ang internet sa Pilipinas, pero buti na lang ngayon may internet na. So nasusundan natin, natatrack natin ang ating mahal sa buhay, ang ating pamilya, kung saan na sila, okay lang ba, kamusta sila, pwede na natin silang i-video call, agad-agad. Ganon. Pero ang gusto natin makapagtrabaho ng maayos, ang anak natin makapag-aral ng modernong pamamaraan ng pag-aaral na hindi tayo takot na paglabas natin sa bahay natin ay merong mangyayari na masama sa atin o sa ating mga kapamilya. Ano pa? Susunod. Disaster resilience, disaster risk reduction, and climate change mitigation. Alam naman natin na paulit-ulit, sandali lang, bago ang lahat, yung kinain ko kanina, naalala ko lang, kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung kinain ko kanina, nag-order ako ng, hindi ba ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako ka-laki. No joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko,
Hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating ng rice, ang haba niya, sabi ko haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di mapababa mo ang presyo. Sabi ko, ganito dapat ang... Bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka ano siya, artificial intelligence na... Alright. Para siyang pasta. Uy! Diba? Kabahan ka eh. Ganito ito. Hindi daw yung nakakataba. Ma'am, yung kanila ma'am, isang platong ganyan ma'am. Hindi pa rin ako tataba nun. Pag inubos ko yun, isang plato. Sure? Tinoon? Tama yun! Look. Fake rice yan. Ayun. So kaya ganyan kalaki yung kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako, ganun. Kasi dinandahan ko pa siya eh. Andun pa siya, naiwan pa siya doon. Kasi kakainin ko mamaya hapunan, iniwan ko na lang doon. Ang laki niya, ganyan. Ang haba pa niya. Saan ako For 1 person lang yun. Sa bagay, naniniwala ako kasi hindi kayo malaki. Kinabahan talaga ako dun sa rice nila. Sobrang laki na niya, sobrang laki na nung serving, sobrang haba pa nung... Saan na ako, ma'am? Nalimutan ko na. Bigas. Disaster. Oo, yun. Bago yun. Naalala ko lang kasi. Naalala ko lang yung kinain ko. Gutom na kasi ako, sir. Dapat pala inubos ko yun. Na ano kasi ako, kinakabahan ako. Kasi bago ako umalis sa Pilipinas noong August 15, ngayon, August 13, gusto ko kumain ng cheese. So pumunta ako sa tindahan ng cheese. Bumili ako ng ganyan o yung triangle na ganyan. Malaki. Tapos, ang ginawa ko, ilan-ilan na ko ang cheese o ang biskwit. Pares na ko siya sa sige ko kaon, sige chismis dito sa balay. Sige chismis, sige panlibak. Wala, sige kaon cheese. Gabaan ko. Sige magpanlibak. Daot akong iyan. So paghahapon, nag-revolusyon akong tiyan. Antod ka ganina, nag-revolusyon akong tiyan. O na, mag-excuse ko sa inyo ang kadyot, may nungkog health break. O na siya. So kaganina, wala mag-iurot ang rice, kay mahadlok ko nga, dagan-dagan ko, gikan diri, padulong sa CR. Disaster, risk reduction, and mitigation, and climate change, adaptation. Every year, balik-balik.
ang bagyo, ang baha, ang landslide. Pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit, dyan, sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang kahandaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, or naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis nang hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa. Yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya. At sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Malapit na tayo mag-retire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na pa tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din tayo. Paano natin magawa yon? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo,
Papunta na tayo sa 9 day, ma'am. Ano oras na? Oras na ba? 4:26. Kasi naman, merong nag-aantay sa akin alas 6 mamaya. Ayaw niya, bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang, ma'am. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo, kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Uulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Uulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para So sabi nila, hindi daw sila, ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Tapos ang 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Kaya dapat ipaghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya ang 1,100. So, sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat ng binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Pero wala yan doon sa ibang tao. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yan siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami, matagal na yan siya sa amin. Sobrang 10 years na siguro yan si Manang. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap. Kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog eh. Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas, na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao, tapos gigising ng alas 5, alas 6 ng umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Pag nandiyan na ang utos, dapat lumising ka. Tapos sabi niya, hindi din regular ang kain. Kasi ang kain, walang para sa kanila. Walang para sa kanya. Ang kain para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung may maiwan, swerte ka. Kung walang maiwan, mag-antay ka sa susunod na kainan. Baka may maiwan. So umuwi siya sa Pilipinas. Sabi niya, sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi? Kasi tinanong ko yung sweldo, ganito yung sweldo. Tapos sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng household staff. Bakit ka umuwi? Sabi niya, Bisaya. Sabi niya, okay na lang na magutom ako sa bukid dahil wala akong trabaho. Pagtsatsagaan ko na lang na magtanim para yung ani ko sa kamote, kung ano man yung tinanim ko, ibibenta ko para may mabili ako na karne, isda para sa mga anak ko. Sabi niya, okay, maggutom ako nang wala akong trabaho. Pero sabi niya, hindi
dili matanggap. Siya, pobre lang ko Inday Sara, pero dili madawat sa ako ang kasing-kasing. Nga nagtrabaho na ko, pero ginagutom ko. Huwag ninyong kalimutan yung words of wisdom na yan. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad bilang isang tao. Kasi yung treatment o pakikitungo na ganyan ay hindi makatao. Bumalik na lang kayo sa Pilipinas, pag-usapan na lang natin sa Office of the Vice President kung saan ba kami makatulong